Ang karunungan ng Kabala ay isang mistikal na kaalaman ng Israel sa matagal ng panahon hanggang sa kasalukuyan. Ang karunungang ito ay nagbigay sa mga Israelita ng malalim na pag-unawa sa kalikasan ng Diyos, ng sansinukob, ng kaluluwa ng tao at ang wastong paraan ng pagtanggap ng kasiyahan sa biyayang ipinagkakaloob ng may likha. Itinuring na isang science dahil sa malinaw at sistematikong katangian nito na masagot ang malalim na katanungan ng isang tao tungkol sa kanyang sarili. Ano ang kahulugan ng aking buhay? Bakit ako naririto? Ano ang layunin ng buhay? At saan ito patutungo? Ito ang fundamental na katanungan ng isang tao na nagtutulak sa kanya na hanapin ang kasagutan na matatagpuan lamang niya sa pag-aaral ng karunungang ito. Subalit may practical ba itong silbi upang matugunan ang mga matagal na at komplikadong problema ng lipunang Pilipino tulad ng malawakang kahirapan, kawalan ng katarungan, kamangmangan, walang kapanatagan, buhay na puspos ng pag-aalala at paghahanap ng kasiguruhan sa buhay? Bagamat hindi tuwiran, malaki ang maitutulong ng karunungang ito sa mga praktikal na gawain ng pag-iisip at pagsasagawa ng mga solusyon sa personal na kalagayan ng isang tao at gayon din sa kalagayan ng lipunan ng isang bansa. Para sa mga Pilipinong may pagnanais na maunawaan ng siyensyang ito at kung paano ito makakatulong sa hangarin na mabago ang kanyang sarili at kasabay nito ay mabago ang lipunang ginagalawan. Mahalagang isaisip at tanggapin ang pangunahing prinsipyo sa Kabala na nagsasabing walang ibang Diyos maliban sa Kanya, na Siya ang mabuti na gumagawa ng mabuti sa lahat ng sandali. Ibig sabihin nito na walang anumang puwersa o kapangyarihan sa buong sanlibutan, sa itaas at sa ibaba, sa langit at sa lupa at kahit saan pa na makakapangyari at makakapangibabaw sa may likha, na Siya ang simula at wala siyang katapusan, na Siya ang may likha ng lahat ng bagay, may buhay at walang buhay, at walang bagay na umiiral na hindi niya nilikha at mga pangyayari na hindi siya ang may akda. Maging ang ating mga naiisip at mga hangarin ay nagbubuhat sa Kanya. Subalit habang ang katiyakan at kasiguruhan na ninanais ng bawat isang Pilipino ay patuloy na inaasa natin sa mga politiko at iba pang namumuno sa lipunan, dapat nating tanggapin ang katotohanan na ang mga ito ay karaniwang gumagalaw ayon sa kanilang interes at kapakinabangan. Anumang kabutihan na kanilang gagawin at ginagawa na sa kanilang kalkulasyon ay makakatulong, ito ay palaging nagsisimula lamang kung saan at kung paano sila makikinabang o magkakamit ng kasiyahan kaugnay dito. Sapagkat ang kalikasang ito na sadyang itinanim ng may likha sa lahat ng tao makasarili, naghahangad ng kasiyahan at umiwas sa anumang mahirap at hindi mainam na kalagayan. At tanging sa pagkilala at pagtanggap sa katotohanan ito sa ating mga sarili, maaaring magsimula ang pagnanais na pagbabago ng sarili. Kung kaya't dahil sa matagal ng panahon at hanggang sa kasalukuyan, patuloy na umaasa ang maraming Pilipino na matatamo ang kaunlaran at pagbabago ng lipunan sa pamumuno at mga pangako ng mga halal na pinuno sa bansa, na maaring panghawakan ang mga salita ng mga tao ng simbahan, ng mga relihiyosong institusyon, ng mga personalidad sa media at mga sikat na mga artista, ng mga lider ng mga rebelding kilusan at iba pang samahan ay makakamit ang pagbabago. Mahalagang tanggapin na ang pagbabago ay kinakailangang magsimula muna sa ating sarili, sa pagkilala
at pagtanggap sa ating tunay na kalikasan tulad ng sinasabi sa karunungan ng Kabala. At dito makakamit ng isang tao ang wastong paraan at pag-unawa kung paano magagawa ang pagbabago hindi lamang ng kanyang sarili, kundi pati kanyang kapaligiran. At sa tulong ng may likha, mababago ng Pilipino ang sarili. At ito ang magbubunsod ng pagbabago at pag-unlad sa lipunang Pilipino. Ang Kabala ay salitang Hebreo na sa malayang pagsasalin, ang ibig sabihin ay pagtanggap or to receive. Ang wastong pagtanggap ng liwanag na nagbubuhat sa may likha ay pagtanggap ng may pagsasaalang-alang sa kapakanan at ikabubuti ng iba. Ito ay tunay na salungat sa natural na kalikasan ng tao. Kung kaya ibinigay ang Torah bilang gabay sa matuwid na pamumuhay at ipinagkaloob din niya ang karunungan ng Kabala bilang susi sa wastong pagtanggap ng kasiyahan, hindi lamang para sa sarili, ngunit mas mahalaga para sa kasiyahan din ng iba. Katulad ng anumang siyensya, kailangan ang matiim na pagnanais na pag-aralan ang Kabala. Kaya kailangan nating lumapit at humingi ng tulong sa may likha na ilagay tayo sa kalagayan sa buhay na magbibigay sa atin ng pagkakataon at panahon para sa masinop at masikhay na pag-aaral sa karunungang ito. At unti-unti sa paglakad ng mga araw sa tuloy-tuloy na pag-aaral, kapansin-pansin ang magiging pagbabago sa ating mga sarili na magiging mapagbigay, mapagmahal, may mababang kalooban at may wastong pananaw sa buhay. At kasunod nito, matagumpay na maisasagawa ang hangarin na mabago ang kanyang lipunang ginagalawan. Kasama pa rin sa mga aral ng Kabala ang mga prinsipyo ng katarungan at katuwiran na makakatulong ng malaki sa paglaban sa kahirapan sa bansa, pagkakaroon ng pagkakapantay-pantay at pagkakamit ng katarungan sa pamamagitan ng kolektibong aksyon at sama-samang pagkilos. Sa praktikal na usapan, paano ito magagawa ng isang Pilipino? Ayon sa Kabala, magagawa ito ng isang samahan na may panuntunan na mahalin mo ang iyong kaibigan tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Mabubuo ang matibay na pagkakaisa at sa ganitong pundasyon na itinuturo ng Kabala ang anumang malawakang pagkilos patungo sa isang maunlad, masagana, makatao, may wastong pananaw at makatwiran na lipunang Pilipino ay tiyakang maitatatag. Samantalang ang karunungang ito ay umusbong sa relihiyosong tradisyon ng mga Hudyo na nagbigay sa mga Israelita ng diwa at damdamin ng marubdob na pagmamahal sa kanyang kapwa at sa kanyang bayan na Israel. At ang katulad na pagkakaisa at pag-uugnayan batay sa universal na prinsipyo ng Kabala ay magagawa ding umiral sa lipunang Pilipino, gayon din sa kultura ng iba't ibang lahi sa mundo. At ang malawak na pag-unawa at paggalang sa magkakaibang paniniwala at relihiyon ay magbubuklod para sa pandaigdigang pagkakaintindihan at kapayapaan sa pagitan ng mga bansa at sangkatauhan. Sa huli, ang fundamental na layunin sa pag-aaral ng karunungan ng Kabala, paghawak sa mga prinsipyong nakapaloob dito tungkol sa kalikasan ng may likha, sa kalikasan ng tao na dapat mabago at pagsunod sa mga itinuturo ng Torah ay mababago at uunlad ang lipunang Pilipino. Para sa mas malalim at mas masusing pag-aaral sa mga prinsipyo ng karunungan ng Kabala, makakatulong na tumungo sa sumusunod na channel na nagpapaliwanag ng mas detalyado tungkol sa Kabala at makakasagot sa anumang katanungan tungkol dito. English, kabuconnect.com, Filipino, https://kabala.info, Tagalog,